Sa pinakalimot na bahagi ng Grand Oak Ridge International School, isang prestihiyosong paaralan sa gitna ng Maynila, matatagpuan ang maliit na maintenance room na mistulang silong ng palasyo. Dito, nakatira ang mag-amang Isko at Mang Pepe. Isang janitor si Mang Pepe at sa kulubot niyang palad at pawisang likod, nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang anak. 9 na taong gulang pa lamang si Isko noon. Payat, sunog ang balat sa araw, at may likas na kabaitang kitang-kita sa mapungay niyang mata. Hindi siya katulad ng ibang estudyanteng rumaragasa sa pasilyo ng eskwelahan tuwing uwian. Dala-dala ang mga bago nilang bag at gadget. Si Isko palaging nasa gilid. Bit-bit ang sirang backpack at kadalasay may bit-bit ding walis tingting para tumulong sa ama. Isko anak, magpahinga ka na, ako na rito. Marahang sambit ni Mang Pepe habang pinupunasan ang putik sa hallway gamit ang basahan. Okay lang po, pa. Gusto ko pong tumulong, tsaka tapos na rin po ako sa assignment ko. Sagot ng bata, sabay ngiti. Hindi ito ang unang beses na piniling tumulong ni Isko sa halip na makipaglaro o magpahinga. Sanay na siya sa ganoong buhay. Lahat ng gamit niya ay second hand, pinunot o inabot ng may mabubuting guro sa paaralan. Kahit ang kanyang sapatos ay may tahinang alambre sa gilid para lang hindi tuluyang bumuka. Ngunit kahit kailan, hindi nagreklamo si Isko. May isang sulok sa maintenance room kung saan nakaayos ang mga drawing niya. Mga simpleng sketch ng gusali, paaralan at pangarap. Gumagamit siya ng mga lumang papel na pinulot sa basurahan, mga lumang test papers at scratch papers. Balang araw pa, aniya isang gabi habang pinupunasan ang mesa, magkakaroon din tayo ng bahay na may sarili nating bintana. Yung may kurtina po na kulay asul. Napangiti si Mang Pepe, ngunit hindi niya pinayagang tumulo ang luha sa mata. Oo anak, gagawin natin yan. Basta wag mong bibitawan ang pangarap mo. Sa loob ng paaralan, hindi lingit sa mga estudyante ang pagkatao ni Isko. Uy, ayan na ang anak ng janitor! Sigaw ng isang batang lalaki habang papasok si Isko sa silid-aralan. Napayuko siya at tahimik na naipo sa kanyang lumang desk. Walang notebook na bago, walang pencil case, isang lapis sa kalahati na ang haba at ilang pirasong papel lang ang laman ng kanyang bag. Ngunit kahit ganoon, top 1 pa rin siya sa klase. Minsan, habang naghuhugas siya ng pinggan sa kantin para makakuha ng libreng merienda, narinig niya ang 2 batang babae na nagbubulungan. Bakit pa siya pinapatuloy dito? Ang dumi ng background niya. Bulong ng isa. Siguro kinukuha lang siya para sa diversity. Sabat ng isa pa sabay tawa. Dumaan si Isko sa tabi nila. Hawak ang tuyong pandesal na binigay ng matandang kitchen staff. Hindi siya tumingin. Hindi siya sumagot. Tahimik lang siyang umupo sa pinakadulo ng kantin. At habang ngumunguya ng merienda, binubuksan ang kanyang math workbook. Gabi na nang matapos ang mag-ama sa paglinis ng school grounds. Sa liwanag ng fluorescent lamp sa maintenance room, tinapik ni Mang Pepe ang balikat ng anak. Isko anak, salamat ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka natagalan ako maglinis sa science lab. Wala po yun pa, masaya nga po akong makatulong eh. Tsaka, masaya rin po ako na nandito tayo. Kahit maliit lang tong silid natin, basta kasama ko po kayo, okay na ako. Sa sulok ng kwarto, nilabas ni Isko ang kanyang lapis at papel. Muli siyang nagsimula ng panibagong guhit. Isang gusali na may nakalagay sa taas, Isko Tech Center. Nais niyang balang araw ay makatayo ng sariling building na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang mahihirap. Hindi niya alam kung kailan o paano, pero pinanghahawakan niya ang panaginip na iyon. Kahit maraming bumabatikos, kahit palaging kulang, hindi siya titigil. Dahil para sa kanya, sapat na ang maliit na pag-asa na tinatanim niya araw-araw. At sa kanyang murang edad, hindi pa niya alam na ang kabutihang ginagawa niya kahit gaano kaliit ay magsisilang ng pagbabago hindi lang sa kanyang buhay, kundi sa buhay ng isang batang mayaman na hindi rin pala buo sa kabila ng marangyang pamumuhay. Sa kabilang dulo ng mundong ginagalawan ni Isko, may batang halos kapantay niya ng edad pero tila baga mula sa ibang planeta.
Si Caleb Guevara, nakaayos palagi ang buhok, suot ang mamahaling sapatos na lagpas sa sahod ng 1 taon ng kanyang ama at hindi pumapasok sa eskwelahan kung walang kasamang bodyguard at private nurse. Anak siya ng kilalang negosyanteng si Mr. Alonzo Guevara, ang utak sa likod ng ilang tech empire na naging sandigan ng modernong ekonomiya ng bansa. Laging maagang dumarating si Caleb sa paaralan pero hindi dahil sa kasipagan. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang pagpasok. Tahimik siya sa loob ng kanyang bulletproof SUV, nakatingin sa labas ng bintana habang sinusulyapan ang mga batang naglalakad lang papuntang eskwela. Wala siyang ina. Iniwan sila ni Mrs. Guevara noong siya'y 3 taong gulang pa lamang upang sundan ang sariling ambisyon sa Amerika. Sir Caleb, ayos lang ba kayo? Tanong ng kanyang yaya habang inaayos ang kanyang coat. Okay lang, sagot ng bata. Hindi man lang nag-angat ng tingin. Pagpasok niya sa silid-aralan, agad na lumayo ang ilang kaklase. May ilan pang pasimpleng yumuko bilang pagbati. Hindi dahil sa respeto kundi sa takot. May isang insidente kasi noon na pinagalitan ni Caleb ang guro sa harap ng lahat matapos nitong sabihin na mali ang kanyang sagot. Sa huli, ang guro ang tinanggal sa serbisyo. Mula noon, tila naging hari si Caleb sa silid-aralan. Walang nagtangkang lapitan, walang gustong maging tunay na kaibigan. Ngunit sa likod ng malamig niyang mata at matigas na tindig, may nakatagong lungkot na bihira lamang makikita. Sa gabi, kapag wala na ang mga bodyguard at tahimik na ang bahay. Sa kwarto niyang malawak, nakasinlaki ng isang buong classroom. Palagi siyang may hawak na laruan ng eroplano, isang regalo ng kanyang ina bago ito lumipad pa Amerika. Wala nang sumunod na sulat. Wala nang tawag, wala na ring paalala. Isang hapon, habang nasa library, nagtagpo ang mundo ng 2 bata sa isang tahimik na sulok. Si Isko, bitbit ang ilang lumang encyclopedia, ay naghanap ng lugar na tahimik. Sa kabutihang palad, o kabaligtaran nito, ang natirang bakanting mesa ay sa tapat mismo ni Caleb. Hindi agad sila nag-usap. Tahimik lang si Isko habang nagbabasa at nagsusulat. Ngunit napansin ni Caleb ang mga drawing na isinisingit ni Isko sa gilid ng papel. Mga detalyadong disenyo ng eskwelahan, may mga sukat pa at pangalan ng bawat bahagi. Hindi niya napigilang magsalita. Ikaw ba ang gumuhit niyan? Tanong ni Caleb. Ang boses ay may halong pagtataka at interes. Nag-angat ng tingin si Isko. Opo, sagot niya, medyo nag-aalanganin. Nag-i-enjoy po akong magguhit ng mga gusali. Gusto ko pong maging arkitekto balang araw. Tahimik si Caleb saglit. Hindi mo ba alam na meron ng gumagawa niyan para sa school? Para saan pa yan? Mumiti si Isko. Para sa sarili ko po. Para balang araw, magamit ko sa mga pangarap ko. Hindi sumagot si Caleb. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya umalis. Sa halip, tinapos niya ang pagbabasa sa parehong mesa. At mula noon, kahit walang sinasabi, minsan ay pinipili niyang maupo malapit kay Isko sa library kapag wala siyang gustong kausapin. Si Mr. Alonzo naman, abala sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo, bihirang makita si Caleb. Pero isang gabi, naabutan niya ang anak na tinititigan ang guhit sa tablet. Isang architectural sketch na tila pamilyar. Saan mo nakuha yan? Tanong ng ama. Kaklase ko po. Anak siya ng janitor. Sagot ni Caleb. Magaling po siyang mag-drawing, Papa. Mas magaling pa nga kaysa sa ibang professional na nakita ko. Ngumiti si Mr. Alonzo, pero hindi niya ininda ang sinabi ng anak. Sanay na siya sa mga kwento nito. Madalas ay nabubura rin kinabukasan. Ngunit hindi niya alam, iyon na pala ang simula ng pagbabagong dadalhin ng batang anak ng janitor sa buhay nilang mag-ama. Habang papalapit ang araw ng sakuna na hindi pa nila alam, paunti-unti nang umiikot ang mundo sa iisang direksyon, patungo sa sandaling magbabanggaan ang 2 buhay. Isang batang may lahat ng yaman sa mundo, pero kulang sa tunay na koneksyon. At isang batang wala halos pag-aari, ngunit may pusong handang ibigay ang lahat. Sa kabila ng unti-unting pagkakabuo
ng tahimik na ugnayan ni Isko at Caleb sa sulok ng library. Malinaw pa rin ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo. Isa ay nakaupo sa ginto ngunit hindi marunong ngumiti. Ang isa na may baon sa putik ng kahirapan ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Tuwing umaga, dumaraan si Caleb sa tarangkahan ng Grand Oak Ridge sakay ng itim na SUV na may nagbubukas ng pinto sa kanya habang inaabot ang kanyang leather satchel. Kasunod noon ay ang pagbati ng mga guro at staff. May ngiti, may pagyuko, may panginginig. Samantalang si Isko, palaging sa gilid ng eskwelahan pumapasok. Madalas ay wala pa ang gwardya, kaya't dumaraan siya sa likod kung saan may gate para sa maintenance. Hawak niya ang lumang bag na may tagping strap at suot ang unipormeng tinahi ng kanyang ama sa gabi matapos ang trabaho. Isko, ayusin mo yung kwelyo mo. Huwag kang papayag na laitin ka dahil lang sa suot mo, sabi ni Mang Pepe habang binibitbit ang mop. Opo pa, sagot niya. Pero ayos lang po kahit pagtawanan nila ako. Basta nakapagtapos po ako. Isang araw, habang nagkaklase si Isko sa science, napansin ng guro na butas na ang manggas ng kanyang polo. Isko, malamig ang tinig ng guro habang nakaturo sa kanya. Hindi ba't may dress code tayo sa paaralang ito? Parang hindi mo iginalang ang patakarang iyon. Tahimik si Isko, nakatungo lang. Ma'am, pabulong na sambit ng isang kaklase. Anak po kasi siya ng janitor. Pumutok ang tawanan sa loob ng silid. May ilan pang pasimpleng nagtuturo sa kanya habang nakataas ang kilay. Ngunit bago pa tuluyang mapahiya si Isko, may biglang nagsalita mula sa likod ng silid. Ano ngayon kung anak siya ng janitor? Lahat ay napalingon. Si Caleb, nakatayo, walang ekspresyon sa mukha, ngunit matigas ang tinig. Kung magaling siya, wala kayong karapatang pagtawanan siya dahil lang sa suot niya. Dagdag niya bago muling umupo. Tahimik ang buong klase pagkatapos noon. At kahit hindi sinabi ni Caleb kung bakit niya iyon ginawa, ramdam ni Isko ang pagtatanggol. Hindi bilang utang na loob, kundi marahil bilang pagkilala. Lumipas ang mga araw at mas lalo pang napansin ni Caleb ang pagiging matatag ni Isko. Kapag may project sa klase, palaging handa si Isko kahit gamit lang ang recycled na papel at kahon. Kapag may sports fest, hindi siya pinapalaro dahil baka masaktan siya at hindi na makapaglinis ang ama niya. Ngunit tuwing recess, makikita siyang nagbabasa o nagguguhit ng bagong layout ng school campus. Pinapangarap na gawing mas maganda ito para sa lahat. Isang hapon, nadatnan ni Caleb si Isko sa likod ng school building. Tahimik na kumakain ng baong kanin at itlog. Umupo siya sa tabi ng batang, hindi man lang nagulat sa kanyang presensya. Masarap ba? Tanong ni Caleb. Numiti si Isko. Oo, paborito ko to. Kahit araw-araw, hindi ako nagsasawa. Tahimik silang dalawa, hanggang sa muling magsalita si Caleb. Kapag ako ang kumakain ng ganito, pinapagalitan ako ng yaya ko. Napatawa si Isko. Siguro kasi hindi mo pa nasusubukan magutom. Napatingin si Caleb sa kanya. Siguro nga, mula noon, mas dumalas na ang mga pagkakataong nakikita silang magkasama. Sa library, sa kantin, minsan pa nga sa likod ng auditorium, kung saan madalas tumambay si Isko. Ngunit kahit hindi nila lantaran inaamin, may nabubuong samahan sa pagitan nila. Isa na ang pundasyon ay hindi material, kundi pagkilala sa isa't isa bilang tao. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga estudyanteng hindi napuwa sa biglaang lapit ni Caleb kay Isko. Si Martin, anak ng isang senador at pinuno ng student council, ay nagsimulang magpakalat ng chismis. Nakakahiya naman yang si Caleb. Best friend na pala ng anak ng janitor. Bulong niya sa mga kasamahan. Baka susunod, yan na ang gawin niyang business partner. Hindi lingid sa kaalaman ni Caleb ang mga bulong-bulungan. Ngunit pinili niyang manahimik sapagkat para sa kanya, hindi na importante kung anong sabihin ng iba. May nakita siyang hindi pa niya kailanmang nakita. Isang batang may tapang humarap sa mundo. Kahit ito'y may sugat sa uniforme at bitbit ang pangarap sa lumang papel. At habang umiikot ang mundo sa parehong direksyon,
Hindi na lang basta ugnayan ang namamagitan kina Isko at Caleb. Unti-unti, tila itinatahi ng pagkakataon ang dalawang magkaibang hibla ng buhay upang sa oras ng panganib, isa sa kanila ang magliligtas sa isa. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Mainit ang sikat ng araw na iyon. Tila ba hindi mapakali ang hangin? Ang langit ay may bahagyang anino ng bagyo sa malayo. Karaniwang araw sa Grand Oak Ridge, ngunit may kakaibang pakiramdam si Isko habang papasok sa eskwelahan. Ang kanyang ama, si Mang Pepe, ay mas tahimik kaysa karaniwan habang nililinis ang main lobby. "Pa, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Isko habang bitbit ang kanyang notebook na puno ng sketches. "Wala naman, anak. Parang may mabigat lang sa dibdib ko ngayon." "Pero baka pagod lang," tugon ni Mang Pepe, sabay pahid ng pawis sa noo. Ngumiti si Isko. "Pagkatapos po ng klase, tutulungan ko po kayo agad. Promise." Tumango si Mang Pepe, pero hindi pa rin mawala ang kunot sa kanyang noo. Samantala, si Caleb ay dumarating sa eskwela, sakay ng kanyang itim na SUV, gaya ng nakagawian. Ngunit may kapansin-pansin din sa kanyang kilos. Mas tahimik siya kaysa sa dati at hindi agad pumasok sa silid-aralan. Sa halip, tumungo siya sa garden sa likod ng gusali kung saan minsan siyang tumatambay tuwing nais mapag-isa. Habang papalapit ang 10:00 ng umaga, unti-unting lumalakas ang ihip ng hangin. Sa ikatlong palapag ng eskwelahan, sa harapan ng bagong tayong multipurpose hall, may itinatayong signage na may sukat na halos 3 metro ang haba. Ipinangalan ito kay Mr. Alonso bilang pasasalamat ng paaralan sa kanilang mga donasyon. Ngunit dahil sa pagmamadali ng contractors, hindi pa ito maayos na nakakapit. Sa mga sandaling iyon, palabas si Caleb ng main lobby papunta sa activity hall kung saan sila magkakaroon ng rehearsal para sa kanilang class presentation. Hawak niya ang tablet, abala sa pagre-review ng kanilang program. Hindi niya alam, sa mismong sandaling iyon, sa itaas ng kanyang dinaraanan, kumafalas na ang pagkakapit ng signage sa bakal na poste dahil sa pabugso-bugsong hangin. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, papunta rin si Isko. Napansin niyang tila may aninong gumalaw sa itaas at naramdaman niya ang mabilis na pag-ikot ng hangin na sumasalpok sa kanyang pisngi. Napatingala siya ay bumagal ang kanyang lakad. Doon niya nakita ang signage, unti-unting nagwawala sa hangin at si Caleb diretsyong naglalakad papailalim dito, walang kaalam-alam. "Caleb!" sigaw ni Isko sa buong lakas ng kanyang boses. Napalingon si Caleb, ngunit huli na para umiwas. Sa isang iglap, tumakbo si Isko at itinulak si Caleb palayo. Sa lakas ng pagkakabangga, parehong tumilapon ang mga bata. Ngunit si Isko ang diretsyong tinamaan ng gilid ng bakal sa kanyang likod. Bumagsak siya sa semento. Wala siyang imik. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay na nakahandusay sa gitna ng pasilyo. Dumagsa ang mga guro, mga estudyante at security personnel. "Ambulansya! Tawagin ang ambulansya!" sigaw ng isang guro. Si Caleb ay lumapit agad kay Isko. Nanginginig ang kamay habang hinahawakan ang balikat ng kaibigan. Isko, gumising ka. Huwag mong gawin to sa akin." Dumating si Mang Pepe, dala pa ang mop sa kamay. Nang makita ang anak, halos mawalan siya ng ulirat. Napaluhod siya sa tabi ni Isko, niyakap ito ng mahigpit habang umiiyak. Anak ko, huwag ngayon. Huwag mo kaming iwan ng ganyan." Inilipat agad si Isko sa ospital. Doon, nalaman nilang may bali ang ilang buto sa likod at nagkaroon ng matinding pasa sa ulo. Ngunit sa kabutihang palad, walang permanenteng pinsala. Kinailangan niyang manatili sa ospital ng 3 linggo para sa gamutan at obserbasyon. Sa mga panahong iyon, halos araw-araw siyang binibisita ni Caleb. Hindi siya nagdala ng laruan o gadgets, kundi mga libro, papel at lapis. "Naisip ko, baka gusto mong ipagpatuloy yung drawing mo kahit dito sa ospital," sabi ni Caleb habang inaabot ang bagong sketchpad. Tahimik lang si Isko noong una. Ngunit sa wakas ay ngumiti siya. "Salamat, Caleb. Hindi mo na kailangang gawin to." "Hindi ko kailangan, pero gusto ko," sagot ni Caleb. Samantala,
Si Mr. Alonzo mismo ang bumisita rin sa ospital. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng kama ni Isko habang pinagmamasdan ang batang minsang itinuring lamang na parte ng background ng eskwelahan. Ipinagpasalamat ko na buhay ka, Isko, ani Mr. Alonzo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran, pero hindi ko palalagpasin ang pagkakataong ito. Hindi na muling nakapagsalita si Isko. Hindi niya kailanman inisip na maghihintay siya ng gantimpala. Sa puso niya, ginawa lang niya ang tama. Ngunit sa oras na iyon, unti-unting umikot ang gulong ng kapalaran. Mula sa pagiging isang batang nasa likod ng silong, ngayon ay nasa gitna na siya ng paningin ng buong paaralan. Sa unang pagkakataon, ang anak ng janitor ay naging bayani. 3 araw matapos ang operasyon ni Isko, unti-unti nang nakakabangon ang bata. Nakasling pa ang kanyang kaliwang braso at may benda sa ulo. Ngunit hindi na kasing putla ng unang araw. Ang silid ng ospital ay punong-puno ng mga drawing na isinabit sa dingding. Gawa ni Caleb, ngunit mga ideya ni Isko. Sa loob ng silid ay katahimikan, habang si Isko ay abala sa pagguhit sa kanyang bagong sketchpad. Tumigil siya sandali at tumingin sa ama na tahimik na nakaupo sa tabi. May hawak na thermos ng mainit na sabaw. Pa, sigurado po ba kayong hindi po kayo tinatablan ng pagod? 2 linggo na kayong halos hindi natutulog? Tanong ni Isko habang pinapahid ang lapis. Anak, buong buhay ko pagod ang katawan ko. Kaya ngayon lang ako napagod dahil sa sobrang tuwa. Sagot ni Mang Pepe, ipinagmamalaki kita at kung pwede lang kitang yakapin araw-araw kahit may sugat ka, gagawin ko. Mumiti si Isko. Ako rin po pa. Masaya po ako na kayo ang tatay ko. Dahil sa viral na video ng kanyang kabayanihan na kinunan ng isa sa mga guro, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa batang anak ng janitor na nagligtas sa anak ng isang bilyonaryo. Maraming media outlet ang gustong makapanayam si Isko, ngunit pinili muna ng eskwelahan na protektahan ang kanyang privacy. Ngunit isang gabi, dumating si Mr. Alonzo sa ospital. Hindi bilang bilyonaryo kundi bilang isang ama. Pwede ba akong makausap si Isko kung okay lang sa'yo, Pepe? Mahinahong tanong ni Mr. Alonzo. Tumango si Mang Pepe at tahimik na lumabas ng silid. Iniwan ang dalawa. Umupo si Mr. Alonzo sa tabi ng kama. May dalang maliit na kahon. Alam mo, Isko, panimula niya, ako ang klase ng tao na sanay bumawi gamit ang pera. Kapag may problema, babayaran ko. Kapag may pagkukulang, sinusuklian ko. Sa ginawa mo, hindi ko alam kung sapat ang kahit gaano karaming pera. Hindi umimik si Isko, pero hindi niya inalis ang tingin sa lalaki. Ipinagkaloob mo ang sarili mong paligtasan para sa anak ko at hindi ko yon makakalimutan, dagdag ni Mr. Alonzo. Kaya't mula ngayon, isasagot ko ang lahat ng gastusin mo sa pag-aaral. Mula grade school hanggang sa kolehiyo. Kahit anong kursong gusto mo. At hindi lang yan. Binuksan ni Mr. Alonzo ang kahon. Nasa loob nito ang ID ng Grand Oak Ridge International Main Campus. Isang mas malaking eskwelahan na may mas mataas na antas ng edukasyon, sports facilities, at exchange programs abroad. Inaanyayahan kitang lumipat sa main campus kung saan mas mapapanday ang iyong talento at may naghihintay sa iyong scholarship na ipinangalang po sa iyo, the Isko Foundation Scholarship. Nanlaki ang mata ni Isko. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inaasahan ang gantimpala. Hindi dahil sa hindi niya ito gusto, kundi dahil hindi ito kailanmang naging dahilan ng kanyang pagkilos. Pero sir, hindi ko po ito ginawa para sa kapalit. Mumiti si Mr. Alonzo. Alam ko, kaya nga karapat-dapat kang gantimpalaan. Hindi lahat ng kabutihan ay may inaasahang kabayaran. Pero minsan, ang tapat na puso ay dapat kilalanin para makapagbigay inspirasyon sa iba. Lumipas ang mga linggo at muling bumalik si Isko sa paaralan. Hindi bilang tagalinis, kundi bilang kinikilalang estudyanteng may pinatunayan. Sa unang pagkakataon, sabay silang pumasok ni Caleb at sa unang pagkakataon din, walang nambastos o tumawa. Sa halip, sinalubong siya ng palakpakan. "Welcome back, Isko!" sigaw ng ilang guro. "Our little hero!"
Ngunit kahit pa siya ang laman ng newsletter ng eskwelahan, nanailing mapagkumbaba si Isko. Hindi siya nagbago. Hindi siya umangat ang ulo. Ginamit niya ang atensyon upang ipaglaban ang karapatan ng ibang estudyanteng gaya niya, anak ng mga manggagawa, janitor, utility at driver. Minsan, habang nagpapahinga sa garden ng eskwela, lumapit sa kanya si Caleb. Alam mo ba, sinabihan ako ni Papa na ikaw daw ang taong binago ang pananaw niya sa buhay. Kwento ni Caleb habang hinihigop ang juice. Napangiti si Isko. Seryoso? Tumango si Caleb. Sabi niya, ikaw daw ang nagpamulat sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa net worth, kundi sa kabutihang puso. Sabihin mo sa kanya, salamat din. Sagot ni Isko. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi ko rin matutupad ang mga pangarap ko. Tahimik ang dalawa. Ngunit sa gitna ng katahimikan, ramdam ang lalim ng kanilang ugnayan. Isang pagkakaibigang pinanday ng pagkakataon, sinubok ng sakuna at pinagtibay ng paggalang. At sa puso ni Isko, wala nang mas mahalaga pa sa pagkakataong mabuhay para sa mas mataas na layunin. Hindi na siya basta anak ng janitor. Siya na ngayon ay isang simbolo ng pag-asa na ang kabayanihan ay hindi hinuhubog ng yaman, kundi ng kabutihang loob. Lumipas ang 6 na buwan matapos ang insidente at nagsimula na ang bagong kabanata ng buhay ni Isko sa Grand Oak Ridge International Main Campus. Malayo ito sa lumang gusali kung saan siya unang natutong mangarap. Dito, bawat pasilyo ay nilalatagan ng marmol, bawat silid ay may air conditioner, at bawat estudyante ay nakaayos na parang laging pupunta sa opisina ng presidente. Pero para kay Isko, hindi ang kinang ng kapaligiran ang bumago sa kanya, kundi ang pagkakataon. Sa bagong eskwelahan, wala nang kilalang anak ng janitor. Ang balam lang nila, siya ang batang iniligtas ang anak ni Mr. Guevara. Isang kwentong umani ng respeto, ngunit mas mahalaga sa kanya ng tiwala. Sa unang araw niya sa bagong campus, sabay silang dumating ni Caleb. Mula sa malayo, kita na agad ang agwat. Si Caleb sa itim na blazer at slacks, si Isko sa kanyang pinakahiniram na polo at slacks na tinahimuli ni Mang Pepe. Mulit sa mata ng mga guro at estudyante, pantay silang tinitingala. Ready ka na? Tanong ni Caleb habang binubuksan ang pinto ng kanilang shared homeroom. Kinakabahan, pero oo, ready na. Sagot ni Isko sabay lunok ng kaba. Pag-upo pa lamang nila sa klase, agad nang naramdaman ni Isko ang kakaibang kultura sa bagong campus. Halos lahat ay bihasa sa Ingles, mabilis magsalita, at sanay sa mga diskurso tungkol sa economics, world politics, at artificial intelligence. Kung dati, umaanat siya sa academic performance, ngayon ay isa na lang siya sa marami. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, tuwing uwian, nag-aaral pa rin siya hanggang gabi. Madalas, si Caleb ang naiwan din sa library para samahan siya. Mas naging aktibo ang dalawa sa mga academic clubs, lalo na sa Robotics at Architecture Society. Si Isko, kahit kulang sa resources, ay laging may mga drawing sa papel, habang ang iba ay may 3D printers at tablets. Wala ka bang tablet? Minsan ay tanong ni Lily, isang kaklase nilang anak ng ambassador. Wala pero okay lang. Basta may lapis at papel, makakagawa pa rin ako. Sagot ni Isko na may bahagyang ngiti. Wow, old school! Natatawang sagot ni Lily. Pero ang galing mo pa rin. Dahil sa galing niya sa pagsusuri at pagtutok sa detalye, naging isa siya sa mga piling miyembro ng design team para sa school's annual tech exhibit. Isang proyekto ang binuo niya, isang portable solar-powered light system na pwedeng gamitin ng mga barangay na walang permanenteng kuryente. Hindi man niya alam, pinapanood pala siya ng isa sa mga program coordinator mula sa isang NGO na katuwang ng eskwelahan sa mga outreach program. Nang matapos ang presentasyon, nilapitan siya ng babaeng may suot na kulay abong blazer. Hi, I'm Miss Tessa from Pathlight Foundation. Narinig ko ang pitch mo. May plan ka bang i-develop pa yon? Tanong nito habang hawak ang proposal niya. Napakamut si Isko. Gusto ko sana pero kulang po sa gamit, sa pondo. Sa amin naon, kami na ang bahala. Basta ipagpatuloy mo lang ang idea mo. Kasi kung ikaw ang gumawa niyan mula sa simpleng papel lang,
lalo pa kung may tamang resources ka. Napalunok si Isko. Para siyang binigyan ng bagong pakpak at mula noon, naging malinaw na sa kanya na hindi lang niya kailangan magtagumpay para sa sarili niya, kundi para sa mga batang katulad niyang minsang nangarap sa lilim ng eskwelahan. Samantala si Caleb ay unti-unti ring nagbago. Mula sa pagiging tahimik at may pagkaristrikto, naging bukas siya sa mga proyekto sa komunidad. Minsan, habang nagla-lunch sila ni Isko sa kantin, bigla itong nagtanong, "Isko, naiisip mo rin bang bumalik sa lumang campus natin at tumulong?" "Palagi," sagot ni Isko. "Lahat ng kwento ko nagsimula roon. At marami pa roong batang katulad nating dati, naghihintay lang ng konting tulong, konting tiwala. Let's do something." Seryosong wika ni Caleb. "Let's start a project. Tulungan nating sila." Mula sa simpleng usapan, isinilang ang Project Silong, isang advocacy campaign na naglalayong bigyan ng school supplies, mentorship at inspirasyon ang mga batang nasa mababang sektor ng lipunan. Ginamit nila ang kanilang kwento bilang batayan ng kampanya at agad itong sumikat hindi lang sa campus kundi sa buong alumni network ng eskwelahan. Ang tagumpay ng proyekto ang lalong nagpabigat sa pangalan ni Isko sa mundo ng edukasyon. Ngunit kahit ano paman ang naabot niya, hindi niya kinalimutan ang kanyang pinanggalingan. Tuwing weekend, bumabalik siya sa silong ng dating campus para tumulong kay Mang Pepe sa paglilinis. Hindi para sa pangangailangan, kundi para sa pasasalamat. Isang araw, habang pinupunasan niya ang lumang mesa sa maintenance room, tinapik siya ng ama. "Alam mo ba anak, tuwing may dumadaan dito, sinasabi kong, diyan nag-umpisa ang anak ko." Ngumiti si Isko, sabay sabing, "At kahit saan ako makarating, dito pa rin ang uwi ko." Ilang taon na ang lumipas mula nang iligtas ni Isko si Caleb. At sa panahong iyon ay dumaan na sila pareho sa maraming pagbabago. Mula sa dalawang batang magkaibang mundo na tahimik na nagtagpo sa isang library, ngayon naging dalawa silang haligi ng inspirasyon sa kanilang eskwelahan. Ngayon, 17 years old na si Isko at nasa huling taon na ng senior high school. Mas naging matatag siya, mas tiwala sa sarili at lalong napatunayan sa kanyang sarili na hindi hadlang ang kahirapan sa tunay na tagumpay. Sa kabila ng dami ng oportunidad na lumalapit sa kanya, pinili pa rin niyang manatiling grounded. Ang isa sa pinakamalaking milestone sa kanyang buhay ay nang mapili siyang representante ng bansa sa isang International Math and Innovation Olympiad na ginanap sa Singapore. Kasama niya ang iba't ibang estudyanteng mula sa mayayamang pamilya, anak ng senador, artista at kilalang negosyante. Ngunit hindi siya nagpadaig. Bago siya umalis, dumalaw siya sa puntod ng kanyang lola, ina ni Mang Pepe, na siyang tumayong ina kay Isko noong nawala ang kanyang tunay na ina. "Lola, upunta na po ako sa ibang bansa. Ipagdasal niyo po ako ha?" Bulong niya habang pinupunasan ang lumang lapida. "Sa susunod po, dadalhan ko na kayo ng bulaklak na hindi na kailangang pulutin sa tabi ng kalsada." Sa Singapore, dala-dala ni Isko ang simpleng bag na may lamang notebook, sketchpad at ilang lapis. Wala siyang laptop na mamahalin, ngunit oo ang loob niya. Sa kompetisyon, ipinakita niya hindi lang ang galing sa numero, kundi ang kakayahang humanap ng solusyon sa totoong problema. Isang prototype ng solar-powered lamp na kayang i-charge sa pamamagitan ng body heat para sa mga batang nag-aaral sa gabi kahit walang kuryente. Maging ang mga hurado ay napahanga. Hindi lang dahil sa ideya, kundi dahil sa layunin, isang likha para sa mga gaya niya. Hindi siya nagpakilala agad, pero sa huli, nang tawagin ang kanyang pangalan para tanggapin ang gold medal, napuno ang auditorium ng palakpakan. I'd like to invite on stage the gold awardee from the Philippines, Francisco Isko P. Mendoza, sigaw ng announcer. Nang lumabas siya sa entablado, napansin ng lahat na siya lamang ang naka-long sleeves na halatang lumang tahi at tanging sa kanya may sapatos na halatang inukita ng sariling disenyo. Ngunit sa kanyang mukha, naroon ang kumpiyansa at kapayapaan. Pagkabalik niya sa Pilipinas, sinalubong siya ng mga guro at estudyante sa eskwelahan.
isang simpleng programa ang inihanda para sa kanya sa multipurpose hall. Nandoon din si Mr. Alonso, si Caleb, at maging ang ilang alumni ng eskwelahan. Hindi lang siya magaling, kundi may malasakit, pahayag ng isang guro. Isko, ipinagmamalaki ka namin. Ngunit isang bagay ang hindi nila inaasahan. Matapos ang seremonya, kinuha ni Isko ang mikropono at humarap sa lahat. Kahimik ang buong hall habang pinagmamasdan siyang nakatayo sa gitna. Hawak ang kanyang medalya. Salamat po sa lahat ng bumati, pero may gusto po akong sabihin, panimula niya. Ako po si Francisco Mendoza. Anak po ako ng isang janitor. Lumaki po ako sa silong ng lumang gusali ng paaralang ito. Marami pong beses akong pinagtawanan, kinutya at minsan ay halos hindi makakain sa isang araw. Pero heto po ako ngayon, hindi para ipagmalaki ang medalya, kundi para ipakita na kahit sino, kahit mahirap, pwedeng mangarap. Napatayo si Mang Pepe mula sa kanyang kinauupuan. Hindi niya napigilang mapaluha. Tumayo rin si Caleb at pinalakpakan ng kanyang kaibigan, sinundan ng buong auditorium. Mula noon, hindi na lang basta si Isko ang tawag sa kanya sa campus. Tinawag na siya ng mga mas batang estudyante bilang Kuya Isko, at maging ang mga guro ay tila mas nagniningning ang mga mata tuwing nakikita siyang dumaraan. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa 3 unibersidad sa ibang bansa. Lahat ay buong scholarship. Ngunit bago siya magdesisyon, pinili muna niyang ipagpatuloy ang Project Silong kasama si Caleb. Pinuntahan nila ang iba't ibang pampublikong paaralan, naghatid ng school kits, nag-organisa ng free tutorial classes, at nagsalita sa harap ng mga batang mukhang siya noong siya'y 9 na taong gulang pa lang. Kuya Isko, tanong ng isang batang nakatayo sa tabi ng sirang blackboard. Ano pong pakiramdam na may medalya na kayo ngayon? Napangiti si Isko. Masarap, pero mas masarap sa pakiramdam na may mga batang tulad mo na patuloy pa ring nangangarap. Dahil kahit gaano karaming medalya ang mapanalunan ko, hindi pa rin yon kasing bigat ng pangarap mong makapagtapos. Doon niya napagtantong ang tunay na gintong pangkakilanlan ay hindi nasusukat sa palakpak ng madla, kundi sa tahimik na pagbabago na naiiwan sa puso ng mga batang sumasabay sa yapak mo. Minsan sa buhay, may mga sandaling simpleng busita lang sana, pero nauuwi sa pagbubunyag ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Ganoon ang naging karanasan ni Caleb nang minsang yayain niya si Isko na ihatid siya pauwi para na rin makilala ng mas personal ang tahanan ng matalik na kaibigan. Sa mga panahong iyon, hindi na ordinaryo ang samahan nila. Pareho na silang itinuturing na haligi ng campus. Gulit sa kabila ng tagumpay, mas pinili pa rin ni Isko ang tahimik na buhay na nanatiling nakatapak sa lupa. Sigurado ka bang gusto mong makita ang bahay namin? Tanong ni Caleb habang magkasabay silang naglalakad pauwi mula sa paaralan. Oo naman, lagi mo na lang sinasabi sa akin pero ni minsan hindi mo ako niyaya. Hindi ko pa nga alam kung may hardin ba yan o may elevator sa loob. Biro ni Isko. Napangiti si Caleb. Meron, pero mas gusto kong makita mo ang totoo, hindi lang yung magarang bahagi. Pagdating nila sa gate ng mansyon ng mga Guevara, sinalubong agad sila ng gwardiya. Bahagyang nanlaki ang mata nito nang makita si Isko, pero hindi na nagtanong pa. Malawak ang lawn, may fountain sa gitna at sa kanan ay isang glass-covered veranda. Isang buong palasyo ang hitsura ng bahay. Puting marmol ang pader, malalaking bintana at chandelier na animoy may sariling araw sa loob. Si Isko, bagamat sanay ng makihalubilo sa mga elite dahil sa eskwelahan, hindi pa rin napigilang humanga. Grabe Caleb, sabi ni Isko habang lumilingon-lingon. Parang hindi ko kayang tumira sa ganito kalawak. Baka maligaw ako tuwing umaga. Sanayan lang, sagot ni Caleb habang binubuksan ng pinto. Pagpasok nila, malamig ang hangin mula sa centralized air conditioning. Tahimik ang loob, malinis at parang museo. Ngunit sa kabila ng luho, may malamig na pakiramdam si Isko. Walang amoy ng lutong bahay. Walang ingay ng pamilya. Para itong bahay na napakaganda, pero walang pusong kumakabog sa loob nito. Pinaupo siya ni Caleb sa isang leather couch.
Sandali lang, kukunin ko lang yung gustong ipakita sa'yo, sabi ni Caleb at umakyat sa hagdan. Habang naghihintay, napansin ni Isko ang isang silid na bahagyang nakabukas sa dulo ng hallway. Marasang lumapit siya, hindi para mangusisa, kundi dahil narinig niyang tila may mahina at garalgal na tunog ng radyo mula sa loob. Nang marating niya ang pintuan, bumukas ito ng bahagya sa pagtulak ng hangin. Sa loob, isang kwarto na halos walang ilaw, puro mga kahon, lumang frame at isang hospital bed. Doon, nakita niya ang isang matandang babae na payat, kulubot ang balat at tila wala sa tamang pag-iisip. Hawak nito ang isang lumang photo album habang paulit-ulit na sinasambit ang parehong mga salita. Caleb, Caleb, huwag mo akong iiwan. Nabigla si Isko. Umalik siya agad sa sofa at nagpanggap na parang walang nakita. Pagbalik ni Caleb, bitbit na nito ang isang lumang laruan, isang eroplano na yari sa kahoy. Naalala mo to? Yung kwento ko dati sa'yo nung bata pa ako? Regalo ng mama ko bago siya umalis. Kwento ni Caleb. Tumango si Isko, ngunit hindi mapigilan ang tanong. Caleb, sino yung matanda sa silid doon sa dulo? Napahinto si Caleb. Sandaling katahimikan. Napayuko siya bago nagsalita. Siya ang lola ko, ina ng mama ko. May demensya na. Iniwan siya dito ni mama bago siya tuluyang nag-Amerika. Hindi na siya binalikan. Ayaw ni Papa pag-usapan siya. Kaya halos ako na lang ang bumibisita. Bakit hindi siya pinapaalaga sa mas maayos na facility? Tanong ni Isko. Sinubukan namin, pero ayaw niyang umalis dito. At sa totoo lang, baka ito na lang ang tanging alaala na naiwan ni Mama sa amin. Sagot ni Caleb, na ngayon ay may bahid na lungkot sa tinig. Dito niya lalong nakilala ang kaibigan. Sa kabila ng yaman, may sugat pala sa loob ng tahanang iyon. Sugat na hindi kayang gamutin ng salapi at lalong hindi napapawi ang marangyang pamumuhay. Bago sila maghiwalay, nilapitan ni Isko ang hospital bed ng matanda. Dala ang kanyang sketchpad. Iginuhit niya ang mukha nito. Mapayapa, may ngiti at walang takot. Iniwan niya ito sa gilid ng kama. Lola, bulong niya, hindi po ako apo ninyo. Pero pangako ko, hindi po kayo kalilimutan. Nang gabing iyon, habang pauwi si Isko kasama si Mang Pepe sa jeep, inabot niya sa ama ang ilang piraso ng tinapay na ibinigay ni Caleb. Pa, hindi lahat ng ginto ay makintab. Minsan, nasa bahay na gawa sa bato. Minsan, nasa isang taong halos makalimutan na. Tumango si Mang Pepe. At minsan, anak ko, nasa puso mong marunong makiramay kahit sa katahimikan. Ang buwan ng Abril ay dumating na may kasamang pag-asa at tensyon para kay Isko. Ito ang taon ng kanilang Senior Innovation Fair sa Grand Oak Ridge. Isang taunang kaganapan kung saan ang mga estudyante ay kailangang magpresenta ng proyekto sa harap ng mga eksperto mula sa iba't ibang sektor ng industriya. Isang pansubok ito na nagbibigay ng rare opportunity ang mabigyan ng internship, grant o scholarship sa mga top universities at private companies. Sa loob ng isang buwan, halos gabi-gabi ang pagtutok ni Isko sa kanyang proyekto. Isang simpleng mobile application ang kanyang binubuo. Tinawag niya itong Guro Ko, isang automated grading and report system na pwedeng gamitin ng mga public school teachers kahit walang internet. Naalala niya ang guro nila noon sa lumang campus, si Ma'am Letty, na palaging inirereklamo ang pagod sa manual checking ng exams at paggawa ng class record. Kung ito ang magiging ambag ko kahit papaano, sabi niya kay Caleb habang sabay silang kumakain ng dinner sa library lounge. Gusto ko yung practical talaga, hindi lang para sa pagpapakitang gilas. Tumango si Caleb. Yan ang gusto ko sa iyo, Isko. Hindi ka lang basta gumagawa ng project. Gumagawa ka ng dahilan para umusad ang ibang tao. Dumating ang araw ng exhibit. Sa main auditorium ng paaralan, tinipon ang daan-daang estudyante, guro, mga negosyante, tech developers, at education stakeholders. Ang bawat booth ay may kanya-kanyang gimmick.
May ibang may VR headsets, iba ay may robotics, at ilan ay may mga presentasyon na parang TV commercials. Sa gilid, naroon si Isko. Tahimik, simple ang booth. Isang desk, ilang printout ng prototype screens, at isang tablet na hiniram lang mula sa guidance office. Hindi siya inaasahan ng karamihan. Habang ang ibang booths ay dinudumog ng mga bisita, si Isko ay dinadaanan lang. Ngunit hindi siya nainis. Alam niya sa sarili niya na hindi palaging una ang nabibigyan ng pansin. Minsan, ang huli ang hindi malilimutan. Maya-maya, lumapit ang isang matandang lalaki na pamilyar ang tindig, matikas, nakabarong, at may kasamang 2 asistan. Si Mr. Alonzo, at hindi lang siya basta dumaan. Tumigil siya sa booth ni Isko, tumingin sa poster, at tahimik na nagbasa ng buong pitch na nakalagay sa harap. "Is this your project, Isko?" Tanong niya habang pinipindot ang tablet na nagde-demo ng grading system. "Opo, sir," sagot ng binata. "Isang app po para sa mga guro sa public schools. Hindi ito kailangan ng internet. Pwede siyang gamitin offline. Tapos mag-auto-sync kapag may signal na." Nangilid ang ngiti sa labi ni Mr. Alonzo. Simple, praktikal, at higit sa lahat, may direksyon. Hindi nang si Mr. Alonzo ang lumapit. Isa sa mga panelist ay si Miss Corinne De Vera, Senior Project Director ng EduSmart PH, isang NGO na kilala sa pagbibigay ng grant sa tech-based educational solutions. Tuwang-tuwa ito habang pinapaliwanag ni Isko ang functionality ng application. "Napaka-ambisyoso nito ha," sabi ni Miss Corinne. "Pero achievable. May plano ka na ba kung paano ito i-mass produce o i-implement?" "Wala pa po. Kasi wala pa po akong investors o partner. Gusto ko lang po munang mapatulayan na may silbi ito." Nagkatinginan si Miss Corinne at Mr. Alonzo. Parehong may kinang sa mata. Ngunit bago pa man matapos ang araw, isang hindi inaasahang announcement ang ginawa ng event host. At para sa huling bahagi ng ating program, bibigyan natin ng special citation ang proyektong nagpamalas ng hindi lamang talino kundi malasakit. Ibinoto ng ating panel na ang Guro Ko app ni Francisco Mendoza ay pagkakalooban ng incubation grant mula sa EduSmart PH at isang summer internship offer mula sa Guevara Technologies. Nagtilian ang ilang estudyante sa likod. Si Caleb ay napatalon sa tuwa, habang si Isko ay hindi makapaniwala. Tumayo siya at marahang lumapit sa entablado. Ang palakpak ay tila mas matunog kaysa kailanman. Nang tanggapin niya ang certificate at tumayo sa harap ng mikropono, sandaling nanahimik ang lahat. "Hindi ko po inakalang mapapansin ako. Madalas kasi, pag wala kang pangalan, wala ka ring boses. Pero siguro po, kung totoo ang puso mo sa ginagawa mo, kahit maliit, naririnig ng tamang tao." Tumulo ang luha sa mata ni Mang Pepe habang pinapanood ang anak mula sa dulo ng auditorium. Hindi siya nakasuot ng mamahaling damit, isang lumang polo lang at maong. Pero sa puso niya, ang anak niya ngayon ang pinakakinang sa lahat ng naroon. Pag-uwi nila habang nakasakay sa jeep, tahimik lang si Isko. Hawak niya ang certificate pero mas iniisip niya ang kasunod na hakbang. "Anak," sabi ni Mang Pepe, "huwag kang magbago ha. Kahit saan ka makarating, huwag mong kalimutan yung unang guro mong nagturo sa'yo kung paano magwalis." Ngumiti si Isko at niyaap ang kanyang ama. "Hindi ko po malilimutan pa. Dahil sa bawat kwento ko, kayo ang simula." Masaya ang mga sumunod na linggo para kay Isko. Lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila nagbuma sa wakas. Ang kanyang proyekto ay tinanggap ng isang prestihiyosong tech incubator at siya rin ay napiling summer intern sa Guevara Technologies, isang kumpanyang may malaking pangalan sa larangan ng software development. Ngunit gaya ng dati, hindi palaging araw ang panahon. Minsan, dumarating ang ulan nang walang paalala. Isang umaga, habang naghahanda si Isko para sa internship orientation, napansin niya ang kakaibang kilos ni Mang Pepe. Hindi ito karaniwang masigla o palabiro gaya ng dati. Sa halip, halos hindi nito makumpleto ang isang pangungusap at paminsan-minsan ay napapahawak sa kanyang dibdib. "Pa, ayos lang po ba kayo?" tanong ni Isko habang pinupunasan ang lababo. "O anak, baka pagod lang.
Medyo sumasakit lang tong dibdib ko mula kagabi. Sagot ng matanda, pilit na nilalabanan ang panghihina ng tinig. Magpatingin na po tayo, kahit sa barangay clinic lang muna. Alok ni Isko. Ngunit bago pa siya makapagbihis, narinig niyang bumagsak ang isang bagay mula sa kusina. Pagdating niya roon, nakita niyang nakahandusay si Mang Pepe sa sahig, nanginginig ang buong katawan at wala nang malay. Parang bumagal ang oras. Sa gitna ng panik, kinuha ni Isko ang cellphone at agad tumawag ng ambulansya. Sa ospital, doon niya nalaman, mild stroke ang inabot ng kanyang ama. Ayon sa doktor, matagal na itong pinipigilan ng katawan ni Mang Pepe. Ang pagod, stress at edad ay nagsanib upang tuluyan ng bumigay. Habang nakaupo sa labas ng ICU, tahimik si Isko. Suot pa rin niya ang corporate attire para sa orientation na hindi na niya nadaluhan. Bitbit niya ang isang folder na may laman ng kanyang internship details, ngunit hindi niya itong maharap. Ang mundo niya sa mga oras na iyon ay umiikot lamang sa isang bagay, ang kaligtasan ng kanyang ama. Maalipas ang ilang araw, nagising si Mang Pepe. Mahina, ngunit may ngiti sa kanyang labi nang makita ang anak. Anak, pasensya ka na ha. Nasira ko ang araw mo, bulong niya. Pa, wag na po kayong magsalita ng marami. Hindi po ako galit. Wag niyo pong isipin na istorbo kayo sa buhay ko. Kayo nga po ang dahilan kung bakit ako may pangarap. Sagot ni Isko habang hawak ang kamay ng ama. Isko, anak, kung sakali mang hindi ko na maituloy ito. Nagsimulang lumuha si Mang Pepe. Gusto ko lang malaman mo, kahit kailan, hindi ako nagsisi na ikaw ang naging anak ko. Napaiyak si Isko at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang takot na takot siyang mawalan ng taong pinanggalingan ng lahat ng lakas at tapang na meron siya. Habang nagpapagaling si Mang Pepe, nagdesisyon si Isko na ipospone muna ang internship. Hindi niya kayang iwanan ang ama habang nasa recovery stage pa ito. Sa kabila ng matinding kagustuhang sundan ang oportunidad, pinili niyang manatili sa bahay. Sigurado ka ba, anak? Tanong ni Caleb isang gabi habang nag-uusap sila sa tawag. Opo, hindi ko po pinagsisisihan. Hindi ko po ito iniwanan ang kinabukasan ko. Pinipili ko lang po muna kung sino ang mas nangangailangan sa ngayon. Sagot ni Isko. Tumahimik si Caleb sa kabilang linya. Isko, hindi lahat kayang gawin ang pinili mong gawin. Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo, baka iba ang pinili ko. Siguro nga, pero ang dami mong piniling tama din, Caleb. Wala tayong karera kung wala tayong mga taong una nating tinakbuhan. Ilang linggo ang lumipas at unti-unting bumuti ang lagay ni Mang Pepe. Nakakalakad na ito kahit may tungkod at bumalik na rin ang lakas ng boses. Si Isko naman, habang inaalagaan ang ama ay patuloy pa ring nag-aaral online. Gumagawa ng update sa kanyang app at tumatanggap ng mga email mula sa EduSmart at Guevara Tech. Isang gabi, dumating ang isang liham nakasulat sa lumang stationery, may pirma ni Mr. Alonso. Binuksan ito ni Isko sa tabi ng kanyang ama. Dear Isko, nalungkot ako sa balitang ipinagpaliban mo ang internship mo. Pero mas humanga ako. Kaya't sa pagsisimula ng summer quarter, gusto kitang anyayahan muli, hindi bilang intern kundi bilang project lead para sa Tech for Guro initiative na ilulunsad natin sa buong bansa. Ang pinagmulan ng inisyatibang ito ay ang Guro Ko app mo. Huwag kang mag-alala, isa sa mga kondisyon ko ay work from home setup muna habang inaalagaan mo ang iyong ama. Alonso Guevara. Halos hindi makapagsalita si Isko. Ipinakita niya ito kay Mang Pepe na agad na lumuha. Anak, ito na yung sinasabi ko sa'yo. Kahit minsan kailangan mong huminto, pag para sa'yo, babalik talaga ang para sa'yo. Ngumiti si Isko at yumakap sa kanyang ama. Pa, hindi lang po to para sa akin. Para po ito sa inyo at sa lahat ng batang nangangarap gaya ko. Isang buwang lumipas mula nang masangkot sa matinding karamdaman si Mang Pepe at unti-unti na rin itong bumabalik sa kanyang dating sigla. Sa tulong ng physical therapy at ng mas maayos na nutrisyon na sinusuportahan ngayon ng grant ni Isko, mas naging magaan ang araw-araw sa kanilang simpleng tahanan. Ngunit habang inaayos nila ang kanilang buhay,
may isang hindi inaasahang pangyayari na muling gumimbal sa mundo ni Isko. Araw iyon ng pagtatapos sa senior high school. Suot ni Isko ang kanyang simpleng toga, pinahiram ng eskwelahan dahil kahit kilala na siya sa buong campus, nanatili siyang hindi mayaman. Ngunit sa mata ng mga guro, mga magulang at mga mag-aaral, siya ang pinakamaningning sa lahat ng graduates sa taong iyon. Hindi lang dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa integridad at kababaang loob na hindi kailanman nagbago. Ang multipurpose hall ay punong-puno. Dumalo ang halos buong board of directors ng paaralan, ilang kilalang alumni at mismong si Mr. Alonzo Guevara. Nang tinawag ang pangalan ni Isko para tanggapin ang kanyang diploma, tila may yelong bumalot sa bawat pandinig. Lahat ay tumayo. Ang anak ng janitor na minsang tinutukso at minamaliit, ngayon ay kinikilala sa gitna ng entablado. Matapos ang seremonya, may isa pang bahagi ng programa na hindi inaasahan ni Isko. Isang espesyal na anunsyo ang inihayag ng prinsipal. Ngayong taon, bilang pagkilala sa hindi matatawarang kontribusyon sa komunidad, inspirasyon sa buong paaralan at huwarang integridad, nais naming igawad ang Honorary Alumni Award kay Francisco Isko Mendoza. Napalunok si Isko, ngunit ang sumunod na nangyari ay mas ikinagulat pa niya. Umakyat si Mr. Alonzo sa entablado, dala ang isang maliit na pulang sobre. Lumapit siya kay Isko, ngumiti at iniabot ito sa kanya. Hindi lang ito simbolo ng pagkilala, wika ng bilyonaryo. Isko, ang foundation na itinatag sa pangalan mo, ang Isko Foundation, ay nais palawakin ang layunin nito. At nais kong ipaalam sa iyo na mula ngayong araw, ikaw na ang magiging co-chairman ng foundation. Lahat ng desisyon sa pagpapalawak ng sakop nito ay dadaan na rin sa iyo. Nabigla si Isko, halos hindi siya makagalaw. Nang binuksan niya ang sobre, nakita niya ang dokumento ng formal na appointment. May legal seal, pirma ng board, at attached ang account summary ng pondo. Mahigit 20 million pesos. Sir, hindi ko po alam kung anong sasabihin. Nauutal niyang wika. Hindi mo kailangan magsalita ng marami, Isko, sagot ni Mr. Alonzo. Dahil matagal ka nang magsisimula. Ngayon, binibigyan ka lang namin ng mas malaking entablado. Matapos ang programa, marami ang lumapit kay Isko para batiin siya. Mga guro, dating kaklase, at maging mga magulang ng estudyanteng dating nambasto sa kanya. Ngunit ang pinakamasarap sa lahat ay ang paglapit ng isang guro mula sa lumang campus. Si Ma'am Letty, ang gurong naging inspirasyon niya para gawin ang Guro Co-op. Isko, umiiyak na bati ni Ma'am Letty. Hindi mo lang po ako tinulungan mo ang lahat ng kagaya kong guro na palaging nagdadala ng class record tuwing umuulan. Salamat, anak. Sa tabi ng pader ng eskwelahan, nakaupo si Isko at si Caleb habang nagmamasid sa papalubog na araw. Caleb, sabi ni Isko, hindi ko talaga alam kung paano ito nangyari. Parang kahapon lang, nagpapahid ako ng pawis sa ilalim ng hallway habang tinutukso ng mga kaklase. Hindi mo lang napansin. Isko, pero habang pinapahid mo yung pawis mo dati, binubuo mo na yung kinabukasan mo. Sagot ni Caleb. At ngayon, heto ka na. Hindi lang estudyante, isa ka ng leader, inspirasyon. Napayuko si Isko at muling ngumiti. Hindi ito sa akin lang, Caleb. Kung hindi mo rin ako pinansin noon, kung hindi mo ako pinagtanggol, baka wala rin ako sa ganitong punto. Pare, sabi ni Caleb habang inabot ang isang inumin, huwag na tayong magbilangan. Basta sa lahat ng nangyari, isa lang ang sigurado. Deserve. Bumalik sila sa bahay na gabi na. Nang makita ni Mang Pepe ang dala ni Isko, ang plake, ang dokumento ng appointment at ang larawan nilang mag-ama sa entablado, napaiyak muli ang matanda. Tahimik siyang umupo sa harap ng lumang altar nila at nagdasal. Salamat Diyos ko, bulong ni Mang Pepe. Ang batang itinapon ng mundo, ngayon ay ipinayo mo sa gitna ng lahat. Salamat at pinahiram mo ako ng anak na higit pa sa kayamanan. Habang nasa kwarto, si Isko ay naupo sa harap ng lumang sketchpad.
Binuksan niya ang huling pahina at doon niya muling iginuhit ang isang paaralan. Mas malaki, mas maaliwalas, at sa harapan nito ay may nakalagay na karatula. Isko Mendoza Learning Center, para sa mga batang nangangarap, gaya ko. Hindi pa man niya ito natatapos, napapikit siya, at sa kanyang isip ay naruroon ang boses ng kanyang ama. Anak, hanggang may mga batang nangangarap, hindi ka matatapos sa paggawa ng kabutihan. Sa pagpasok ng bagong yugto ng buhay ni Isko bilang co-chairman ng Isko Foundation at kinikilalang innovator ng Guro Ko app, tila unti-unti nang natutupad ang lahat ng pangarap niya. Hindi na siya ang batang umaasa sa sirang lapis at papel, ngayon isa na siyang batang tinitingala ng marami. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may mga sakripisyong hindi nakikita ng mundo. At sa bawat taong pumapalakpak para sa kanya, may iilan din namang pilit siyang hinahatak pababa. Sa simula ng kanyang unang summer bilang working student leader, nagdesisyon si Isko na ipagpatuloy ang community work na matagal na niyang binabalak. Ang pagtatayo ng Isko Tutorial Hub, isang libreng learning space para sa mga batang mahihirap sa Tondo. Matagal na niya itong pangarap at ngayon ay may sapat na siyang pondo mula sa foundation upang maisakatuparan ito. Kasama si Caleb at ilang mga voluntaryong kababata mula sa dating campus, pinuntahan nila ang isang abandonadong silid sa lumang barangay hall na plano nilang ayusin. Dito ba talaga? Tanong ni Caleb habang inaangat ang sirang plywood sa sahig. Oo, alam kong bulok na, pero may potensyal ito. Hindi kailangan ng mamahaling lugar para makapagturo ng karunungan. Sagot ni Isko habang nililinis ang bintana. Tumango si Caleb. Minsan naiinggit ako sa iyo pare. Napalingon si Isko. Ha? Bakit naman? Alam mo na agad kung anong gusto mong gawin sa buhay. Ako? Anak ako ng bilyonaryo, pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung para saan ako. Ngumiti si Isko. Pinatong ang kamay sa balikat ng kaibigan. Hindi mo kailangang malaman agad. Baka nga kaya tayo naging magkaibigan para sabay tayong matuto. Hindi laging mabilis ang pag-abot sa layunin. Pero mas mahalaga kung sino ang kasama mo sa biyahe. Sa mga susunod na linggo, naging abala si Isko sa pagpapatayo ng tutorial hub. Araw-araw siyang sumasama sa carpenters, nagpaplano ng layout, at nakikipag-usap sa mga guro't volunteers. Ngunit habang lumalaki ang proyekto, lumalawak din ang responsibilidad at pati ang inggit ng iba. Isang umaga, nakatanggap si Isko ng tawag mula sa isang local journalist. May umiikot daw na balitang ginagamit umano niya ang pondo ng foundation para sa sariling proyekto. Nawala raw transparency sa accounting at may conflict of interest sa kanyang posisyon bilang co-chair. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang issue. Ngunit ang mas masakit, ang mga paratang ay tila sinadyang palabasin na siya'y oportunistang nagkukubli sa likod ng advokasya. Caleb, may problema tayo. Bulalas niya habang hawak ang cellphone. May nagsusumbong daw na ginagamit ko ang foundation para sa personal na project. Sinong may gawa niyan? Tanong ni Caleb. Seryoso ang muka. Hindi ko alam, pero may ideya ako. Sagot ni Isko habang napapikit. Iniisip ang isang pangalang matagal na niyang napapansin, si Martin, ang anak ng senador na dating school council president at dati ring nagpakalat ng tsismis sa lumang campus nila. Makalipas ang 2 araw, kinailangan siyang harapin ng board ng foundation. Sa harap ng mahabang mesa, may mga miyembro ng board, si Mr. Alonso at ilang legal advisors. Francisco, panimula ni Mr. Alonso, hindi ito formal complaint. Gusto lang naming marinig mula sa iyo mismo kung paano pinamamahalaan ang pondo at kung anong proseso ang sinusunod mo sa proyekto mo ngayon. Mataas ang tensyon sa loob ng silid, ngunit nanatiling kalmado si Isko. Inilabas niya ang kanyang dokumento, isang makapal na folder na naglalaman ng mga resibo, mga permit, proposal letters at breakdown ng bawat gastos na galing sa personal savings niya at hindi sa foundation. Lahat unang gamit at renovasyon ay mula sa allowance ko bilang intern at maliit na personal donasyon mula sa mga dating guro at kaklase. Hindi po ginamit ang kahit isang sentimo mula sa pondo ng foundation sa proyektong ito. Mahina hong paliwanag ni Isko.
Tahimik ang lahat matapos niyang magsalita. Ilang saglit pa, tumayo si Mr. Alonzo at lumapit sa kanya. Hindi mo kailangang patunayan ito, Isko. Pero salamat at ginawa mo pa rin. At para sa lahat dito, ang batang ito ay higit pa sa ipinakita nating titulo sa kanya. Siya ang tunay na mukha ng integridad. Pumutok ang palakpakan sa loob ng conference room. At nang maglakad palabas si Isko, may isa sa mga legal advisor ang lumapit at sinabing, hindi madali ang maging tama sa mundong puno ng duda. Pero ikaw, pinatunayan mong posible. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Mang Pepe na may nakahandang tinola. "Pa?" sabi ni Isko habang humihigop ng sabaw. "Kanina lang, akala ko bibigay na ako." "Anak, kahit ang pinakamatibay na pader, pinupukpok araw-araw. Pero tandaan mo, ang totoo, hindi nabubuwag ng tsismis. Lalo kung ang pundasyon mo ay katapatan." Tumango si Isko. Sa katahimikan ng hapunan nilang mag-ama, naramdaman niyang lalong lumalim ang ugat ng kanyang pangarap. Hindi lang ito tungkol sa mga proyekto, sa tagumpay o sa pagkilala. Ito ay tungkol sa paninindigan, sa tunay na paglilingkod, at sa buhay na may saysay sa bawat araw. Isang maagang Sabado ng umaga, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa lumang kwarto ni Isko. Nasa dingding pa rin ang mga drawing niya noong bata pa siya. Mga gusaling pinangarap, mga paaralang gusto niyang itayo, at isang larawan ng tatay niyang si Mang Pepe habang nakangiti, may hawak na walis tambo. Tumayo si Isko at pinunasan ang alikabok sa lumang larawang iyon. Ito na, mahinang bulong niya. Panahon na para bumalik kung saan ang lahat ay nagsimula. Sa mismong araw ding iyon, inanyayahan siya ng dating prinsipal ng Grand Oak Ridge Elementary Campus. Ang lugar kung saan siya unang nag-aral at kung saan siya unang kinutya dahil sa pagiging anak ng janitor. Ngayon babalik siya hindi bilang estudyante, kundi bilang panauhing tagapagsalita sa kanilang moving up ceremony. Nang marating niya ang gate ng eskwelahan, saglit siyang napatigil. Ang luma at bakbak na pinpurang pader, ang lumang flagpole na may kalawang, at ang gusaling maraming beses na niyang nilinis noon kasama ang ama, ay ngayon ay parang mas maliliit sa paningin niya. Subalit hindi iyon ang mahalaga. Hindi ang anyo ng gusali ang bumago sa kanya noon, kundi ang mga karanasang narito, ang paghihirap, pagtitiis, at pagbangon. "Kuya Isko!" sigaw ng isang batang babae na sumalubong sa kanya. "Kami po yung mga tinuturuan ng volunteers nyo sa tutorial hub." Napangiti siya. "Anong pangalan mo?" "Ako po si Jeline. Balang araw gusto ko rin pong maging katulad nyo." Tumamo si Isko, sabay sabing, "Mas hihigit ka pa sa akin, Jeline. Dahil ngayon pa lang, lumalaban ka na." Habang hinihintay ang simula ng programa, dumating si Caleb, may dalang maliit na kahon. "Oo nga pala," sabi niya, "ito yung unang sketchpad mo. Naiwan mo sa bahay namin dati. Binalikan ko talaga." Kinuha ni Isko ang sketchpad at tinignan ng mga pahina. Nandoon pa rin ang drawing ng silid-aralan, ng kanilang dating tinitirhan sa maintenance room. At sa dulo, isang drawing ng stage na may nakaupong bata na tinatawag ng guro. May medalya sa leeg. "Naalala ko to," sabi ni Isko. "Dati gusto ko lang makapag-speech sa stage kahit isang beses lang. Ngayon, ibang klase na pala ang speech na kailangan kong ibigay." Nagsimula ang programa. Habang tinatawag ang pangalan niya bilang guest of honor, lahat ng guro at estudyante ay sabay-sabay na tumayo. Maraming guro ang hindi makapaniwala na ang dating batang pinagtatawanan ay ang ngayoy tinuturing na modelo ng kabataan. Tumayo si Isko sa entablado, humarap sa daan-daang mata ng batang punong-puno ng pangarap at nagsimula siyang magsalita. "Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Francisco Mendoza, pero mas kilala ninyo ako sa pangalang Isko. Ang anak ng janitor na minsan ay pinagtawanan, pinagsabihan na wala raw mararating, at minsang iniyakan ang bawat gabing walang baon kinabukasan. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga bata, na ang mundo ay hindi palaging patas. Minsan, mas pinapaboran nito ang may pera, may pangalan, o may impluensya.
Pero huwag ninyong hayaang diktahan kayo ng mundo. Ang halaga ninyo ay hindi nasusukat sa apelyido, sa ganda ng sapatos o sa kapal ng baon. Ang tunay na yaman ay nasa tapang niyong bumangon sa kabila ng kahirapan. Nasa bawat oras na ginamit nyo para matuto, kahit gutom. Nasa bawat hakbang niyong patumong paaralan, kahit umuulan. Ang pangarap ko dati ay simpleng makapagtapos. Pero dahil sa suporta ng ama kong janitor at ng iilang taong naniwala sa akin, lumagpas ako sa pinangarap ko. Kaya ngayon, babalik ako sa inyo hindi bilang bayani, kundi bilang patunay na kayo rin pwedeng magtagumpay. Tahimik ang buong lugar habang sinasabi niya ang huling linya. Maging ang ilang guro ay tahimik na nagpupunas ng luha. Sa bandang gilid ng audience, si Mang Pepe ay nakaupo, may tungkod, ngunit matatag. Ang tingin niya sa anak ay punong-puno ng pagmamalaki. Pagkatapos ng programa, isa-isang lumapit ang mga estudyante kay Isko. May yumayakap, may nagtatanong kung paano magaling sa math, at may mga batang umiiyak habang sinasabi, "Salamat po, Kuya Isko. Dahil sa inyo, hindi na ako nahihiyang sabihing anak ako ng karpintero." Sa dulo ng araw, habang tinutulungan niyang linisin ang stage kasama ang ilang volunteer, gaya ng nakagawian niyang gawin noon, nilapitan siya ng isang batang lalaki. Tahimik ito, bit-bit ang isang papel na may drawing. "Kuya," bulong ng bata, "ginaya mo po yung drawing niyo. Gusto ko rin pong gumawa ng paaralan balang araw, yung wala pong nangaapi." Tinanggap ni Isko ang papel at niyakap ang bata. "Sige, pag ginawa mo yan, sabihin mo sa akin, tutulungan kitang ipatayo yan." Bago siya umalis, muling tumingin si Isko sa paligid, sa mga sulok ng paaralan, sa silong kung saan siya natutulog noon, sa lababo kung saan siya naghuhugas ng pinggan. Hindi na niya kailangang sabihin ang nararamdaman. Dahil sa puso niya, alam niyang dito siya nagugat. At sa bawat pagbabalik, dala niya ang lakas, kababaang loob, at pangakong hindi niya kailanman lilimutin. Hindi pa tapos ang laban. Marami pa siyang dapat gawin. Pero ngayon, alam na niya kung sino siya. Si Isko, anak ng janitor, bayani ng sarili niyang kwento.